Isa na naman pong magandang araw sa ating lahat mga ka-agri, and welcome na naman po kayo dito sa aming channel. So, gaya po ng ating mga nasabi nung nakaraan mga ka-agri, na ililipat na po natin lahat ng ating mga alagang manok na nasa breeding area para isahan na lang po pag tayo po ay nagpapakain. So, hindi na po tayo palipat-lipat para naman hindi masyadong matakaw sa oras mga ka-agri. And ayun nga, inumpisa na natin kahapon mga ka-agri. So dinala na po natin itong rooster black Australorp and itong ating decalb. And yung pinakawalan nating black Australorp mga ka-agri is inaaway po itong brown natin, kaya tinali ko na rin po siya para naman po hindi madisgrasya yung ating mga alagang manok. And dito naman po sa kabila mga ka-agri, so kanina dinala rin natin itong ating mga inahin na decal brown saka yung rooster. So nandito na rin po sila mga ka-agri, bali 11 na inahin po yan na mga decal browns, and bali 12 sila, pang 12 na po yung rooster. So ayun nga mga ka-agri, no, dito sa ating farm is halos konti na po yung native natin. Bali kanina nagbaba na naman po ako ng 4 dahil may kumuha na naman, may bumili. And yung iba dito mga ka-agri is naka-reserve na rin, may 4 pang pina-reserve sa atin, bali kukunin sa Sabado. So kukunti na po talaga yung ating mga alagang manok mga ka-agri, kaya kailangan na po talaga natin gumamit ng incubator. So bukas siguro mga ka-agri is dadalhin ko na rin po yung 5 piraso ng bubong doon, dahil ibabalik na po natin yung bubong nito. Bali tinanggal lang natin yung bubong nito mga ka-agri dahil nga po sa may punit na babasarin po sa loob mga ka-agri. And ang gagawin na lang natin is mag-extension dito sa harap para hindi naman sobrang init. So plano ko kasi mga ka-agri na yung ating mga manok na nakagala na mga inahin na native ay ikukulong po natin ulit mga ka-agri. So taba na naman ang bawi natin. So ayun nga, ikukulong natin ulit mga ka-agri dahil nga po sa sinisira po nila yung ating mga pananim. Bali kinakaykay nila ng kinakaykay hanggang sa namamatay mga ka-agri. So sayang naman yung pagod natin kung gano'n, nagdidilig pa naman tayo tapos sisirain lang ng ating mga alagang manok. So ayun, bali magpaparami ulit tayo mga ka-agri, gagamit tayo ng incubator para mas mabilis yung production. And yung rooster natin dito na brown mga ka-agri ay tatanggalin ko na rin po bukas mga ka-agri. Ano lang po ako ng tali, dahil nga sa plano ko po na kumuha rin po ng lahi dito mga ka-agri na iano natin sa upgraded na native na manok natin mga ka-agri. So maglalagay tayo dito ng rooster na Huluano. So Huluano po yung magiging base ng ating manok mga ka-agri, and iba't ibang uri na breed ng inahin na malalaki. So ayun mga ka-agri, parang magiging extra na lang po itong ating mga roosters. Kaya kung sino po ang gustong bumili mga ka-agri ay pwede nyo po kaming kontakin. At hindi na po kailangan tong mga to dahil hindi na po kami magbe-breed ng pure na heritage chickens para po sa aming egg production. So ang balak po namin sa aming egg production mga ka-agri ay bibili na lang po tayo ng mga sisiw na F1. So yun po yung papalakihin natin para sila po yung mga ka-agri gagawin nating mga papaitloging manok. So more on breeding na po tayo dito mga ka-agri is sa ating mga native na manok. And gusto ko rin po na yung natin mga ka-agri, yung para sa egg production natin is yung uniform yung edad, para naman pag nagkal tayo is lang po yung isahan lang. So yung mga manok natin na yan mga ka-agri is magkakaiba po ng edad yung decal brown natin. And gusto ko rin pong ipakita mga ka-agri itong ginagamot nating mga manok na may sipon. So ayan, medyo okay na naman po yung sipon nila. So salamat sa gamot na pinapainom natin at epektibo naman. So naka-recover na naman sila mga ka-agri. And ito po ay nakapatining na po sila mga ka-agri dahil napilian na po natin sila ng gagawing
inahin. So may 3 inahin pa sana dito mga ka-agri, kaya lang kung makikita nyo yon, yung medyo brown is medyo mababa. And itong isa naman is ganun din, parang hindi ko masyadong type. Pero yung medyo brown na yun mga ka-agri is medyo maganda rin, kaya lang medyo maliit din siya mga ka-agri compare dun sa napili nating mga inahin or gagawin nating inahin. So ayun, bali konti na lang po yung manok natin sa breeding area. Dahil nga sa gusto talaga nating ilipat lahat dito sa bundok or dito sa farm para isahan na lang talaga mga ka-agri. And starting tomorrow siguro mga ka-agri ay ayusin na natin muna yung kulungan doon para madala na rin natin dito yung ating natitirang manok doon. And dito naman sa ating mga 5 tupa mga ka-agri ay hinihintay na naman po tayo dahil ang pinapakain muna natin sa kanila is darak. Dahil wala na po silang makain dyan mga ka-agri. Yung mga kambing natin is nandun sa ating pastulan doon sa taas ng bundok. Bali kukunin na lang natin mamaya. And sana umulan na para naman magkaroon na tayo ng source ng may papakain dito sa ating mga alaga. So kawawa na talaga itong ating mga alaga mga ka-agri. And ayun, marami naman tayong tanim na mga napier ngayon. Hinihintay lang natin na pwede nang i-harvest. And patuloy pa rin po yung pagdidilig natin mga ka-agri. So yun lang po ang tanging paraan para makasurvive tayo, yung diligan na lang natin ng diligan dahil wala pa namang ulan. So at least is meron pa namang nakukuhanan ng tubig. So hanggat may tubig pa tayong nakukuha mga ka-agri ay pagtsatsagaan na lang po natin na diligan muna yung ating mga tanim. So ayun lang sa araw na to mga ka-agri. So dumadami na naman po ang manok natin dito. Bali ang nangyayari is nagbababa tayo ng mga ibibenta and dinadala naman natin dito yung ating mga alagang manok dun sa ating breeding area.